Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Unahin muna natin itong tasa reading, pagkatapos mystical card, at saka tarot cards para sa iba pang mga detalye. Pasensya na guys kung hindi nyo masyadong makikita, ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Ipinapakita sa tasa na nagkaroon ka ng kaalaman patungkol sa problema mo. At saka, yung problema na pinagdaanan mo ay mahirap. Nakaligtas ka or nakalagpas ka sa depression, kalungkutan at saka anxiety. At saka tinuturo din sa tasa na matuto kang maki-socialize kasi kung matampuhin ka or moody, pati yung swerte nagiging malayo sa iyo. Lalo na't merong mga magandang opportunity, great fortune na darating sa iyo. Unang negosyo or unang trabaho, hindi ka masyado magtatagal. Pero sa pangalawa, mas magtatagal ka. At matututo kang maki-socialize at saka dun mo makikilala yung person na nakatadhana sa iyo. Kalugar, katrabaho, or schoolmate, marami kayong magiging anak na magiging katuwang nyo. Merong letter L dito, posibleng connected sa iyo. At saka ito yung katapusan ng kalungkutan mo sa buhay, mas lalo kang gaganahan. At bukod sa kaalaman, lumalawak pa yung pangunawa mo sa bawat sitwasyon na dumarating. At saka magpapatuloy na maganda yung magiging takbo ng financial mo. At saka yung financial na kinita mo, gagamitin mo sa tama. Pwedeng ibili mo ng gamit or iipunin mo. Magiging masaya yung buhay mo, makakapag-travel ka or bakasyon. May mga oportunidad pa rin na darating. At kung magkaroon man ng hadlang, ang pinaka-best ay harapin mo ito. At saka makinig ka rin sa mga signs. Na kapag hindi nag-work yung mga plano mo, time na to para mag-stop at mag-change ng plan. Pinoprotektahan ka rin ng spirit guide mo. Sa mga taong mapanira, huwag kang matakot sa challenges sa buhay at saka gamitin mo yung kutob mo sa pag-solve ng problem. At ang importante sa lahat ay magdasal. Huwag makalimot. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Paalala guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Chameleon, peacock at giraffe. Nagiging sensitive ka ba sa mga nagdaang araw? Makakatulong pa rin ito sa iyo kasi mas malalaman mo kung paano mo i-adapt sa sitwasyon yung solution. At saka piliin mo rin yung mga challenging na emosyon. Minsan kasi hindi naman nanggagaling sa iyo. Yung problem ba, kaya nagiging moody ka? Pinapaalalahanan ka ng spirit guide mo na maging masiyahin. Na para mahawa din yung iba na maging positibo sa buhay.
Dahil sa maganda yung magiging takbo ng buhay mo, may mga tao talaga na susungitan ka. Huwag mo ito masyadong bigyan ng pansin. At saka ang paalala ay magbigay focus ka sa mga sitwasyon na mabibigyan mo ng solusyon para patuloy na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Queen of Swords, Three of Cups, at Five of Wands. Pangatlong card mo na ito na ang ilan sa inyo merong person na pinipressure ka. At ang advice ng cards ay mas piliin mo kung ano yung nararapat at saka tama. At sa pagkakaroon ng desisyon, kailangan klaro sa isip mo yung situation. Kung ano yung totoong nangyayari, sangkot ka man or nadadamay. Patungkol ito sa mga taong malapit sa iyo or sa trabaho. Sa career or negosyo, merong person na magtuturo sa iyo kung paano patakbuhin ang career or negosyo mo. At para naman sa ilan na estudyante, mas uunahin mong magtrabaho kasi maraming obligasyon na nakaatang sa iyo. Hindi ka naman inuobliga pero nararamdaman mo kasi. Pero syempre, nagsisimula ka pa lang sa karir mo o kaya negosyo, marami talagang challenges na darating. At ang advice ng cards, suriin mo maigi kung kaya mo ba yung sitwasyon. Magkaroon ng bagong kaalaman, bagong kaibigan, para maturuan ka. O gumawa ka muna ng solusyon na para yung challenges ay mawala na. Kumbaga yung pagtatalo or kompetisyon. Kailangan kasing matuto ka muna bago magbitaw or mag-isip ng bagong plano. Sa mga single, merong potential person na nagkakagusto sa iyo, pero tingin mo meron pang someone na mas deserving. Tama yung kutob mo na dapat kilalanin mo yung mga taong dumarating sa buhay mo, kahit past person mo man ito o matagal mo ng kaibigan na magpapahiwatig ng interes sa iyo. Ito yung additional card para sa mga naunang cards. Knight of Pentacles. Itong card na ito ang nagsasabi na maraming lesson na dapat kang matutunan at saka yung mga minamanifest mo ay hindi agad-agad darating sa iyo. Hindi naman ibig sabihin hindi na darating. Ang ilan sa inyo dumating na, lalo na kung patungkol sa trabaho. Nagkaroon ka ng trabaho na may magandang kita. Kasi ang iba ay paparating pa lang. Kaya kailangan mo ipagpatuloy yung buhay mo kahit na merong mga challenges. Paparating na swerte. Na kasagutan sa mga worries mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi kayo pareho ng person mo ng goal sa buhay or mindset. Isa kasi sa inyo ng person mo, yung hindi nagpapakita ng emosyon. Yung feeling mo na babaliwala ka, kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Queen of Wands in reverse, Knight of Swords, at the Magician. Naka-5 cards ka na meron talagang person na nagpapabago ng mood mo. Kasi itong person na to, pwedeng family member, person mo, or kakilala na hindi nagtutugma yung nasa isip nyo. At ang advice ng cards na ito, sabihin mo kung ano yung karapatan mo. Naka-2 cards ka na.
Mahirap man itong gawin pero kalma mong sabihin dun sa person na para maunawaan mo kung mag-i-stay ka ba sa ganitong ka-negative na sitwasyon. Lalo na't pinapakita sa cards na kanya-kanya kayo ng galaw ng person na ito. Walang teamwork. At saka kaya sinasabi na kailangan sabihin mo rin yung side mo para hindi ka maliitin ng iba. At makaiwas sa panlilinlang. At para naman sa financial, ang advice ng cards, kung hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo sa financial, ganun din sa kapwa mo. Hindi lang ipinapakita. Kaya wag mong sabihin na buti pa sila kasi meron din silang mga challenges na kinakaharap. At saka sa financial, wag mong hayaan na may magpahinto sa mga plano mo. Magtuloy-tuloy ka lang kasi merong excellent or yung financial abundance na darating sa iyo. Ang ilang single sa ngayon, kahit merong mga nagpapakita ng interest sa iyo, hindi ka ready para ma-in love. Pero ini-entertain mo pa rin. May mga acceptable outcome na darating sa buhay mo. Maganda man yung trato mo sa kapwa mo or hindi, makukuha mo yung hustisya. At saka ang ilan sa inyo, meron kang final decision na gagawin pero sa ngayon hindi ka pa makabuo ng tamang desisyon. At saka nasa stage ka pa lang na kailangan mo ng guidance mula sa kapwa kaya tanggapin mo kung ano yung ino-offer na tulong or advice. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi nagpo-progress yung relationship nyo. Pero maging ready ka kasi merong changes na mangyayari sa relasyon nyo. Nagkakaroon man ng problema ito. Kasi yung person mo, ikaw na yung gusto niya makasama pang habang buhay. Marami ka kasing nagawa sa relasyon nyo na humanga siya sa iyo or na-impress siya. The Death, Ace of Wands at Ace of Swords. Naka-4 na words ka na para sa changes. Patungkol ito sa karir mo, sa negosyo, sa love life, or ang ilan sa inyo, bibili ka ng bahay or maglilipat ka. May mangyayaring upgrade sa buhay mo. At sa pag-progress at pag-apply ng changes sa buhay mo, may mga sitwasyon or person ka nang hindi makakasama. Pinag-iingat din ang ilan sa aksidente or matutulis na bagay. Kasi sa kalusugan, kapag nagkaroon ka ng injury, medyo matatagalan yung paggaling. At saka unti-unti na ring umiwas sa maling bisyo or nakagawian na makakasira sa kalusugan mo. Kasi ang ilan sa inyo kapag stress ka o kaya malungkot, yung pagkain or pag-inom, yan yung sandalan mo. Pero hindi nakakabuti kung sobra-sobra naman. Malalagpasan mo naman kasi yung mga maling habits mo at saka kung meron kang sakit, mabilis din yung recovery. Minor lang kasi yung sakit na dumapo sa iyo at saka kaya ng resistensya mo. Sa mga single, meron kang potential person na makikilala na ang gusto niya, yung makita yung naturalesa mo. Kasi gusto kanyang pahalagahan at i-apply sa bubuin na relasyon yung equality. Itong additional card na King of Pentacles, pinapahiwatig na marami kang potensyal at saka abilidad na para umasenso. Kaya kapag ka may oportunidad na dumarating sa iyo, i-develop mo ito. Aralin.
Kasi yung pagkakataon na darating ay once in a lifetime lang. Kaya wag kang mangamba sa desisyon mo. Patungkol ito sa career or negosyo. Kahit na maganda na yung kita mo, kailangan mo pa rin maging maingat sa mga scammer, maging mausisa pa din. Sa mga nasa relationship naman, yung changes na mangyayari sa buhay mo ay very positive. Mas lalong magkukomit na sa iyo yung person mo. Yung para bang walang nangyaring kaguluhan sa relasyon nyo. Itong The Strength ang nagsasabi na kahit gaano man kahirap yung sitwasyon na kinakaharap mo, makakaya mo makontrol yung sitwasyon. At yung mga experiences mo sa buhay ang magpapalakas lalo sa iyo. Itong The Temperance naman, nakaapat na cards ka na para sa panibagong successful na journey. Maging confident sa sarili, lalo na kung nag-a-apply ka ng trabaho. Itong Queen of Pentacles, ayan, dalawa na kayo ng person mo, King and Queen. Na ang ibig sabihin, yung mga magandang pag-uugali mo sa pagharap sa sitwasyon. Kung hindi feeling, pwedeng money. Patungkol sa success at saka prosperity. At saka ang ilan sa inyo meron kang alagang hayop, pinapakita dito sa cards. Kasi animal lover ka. At kahit financially secure ka na, importante pa rin yung balanse at saka patuloy na magsipag. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung angel number mo. Success is coming. Type yes if you are ready.